Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoicy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video ito, ay mula na naman to kay The News Board. So meron itong pamagat na kakapasok lang, bumaliktad na PBBM Duterte na shock matapos gustong purgahin sa tunay na nangyari. Purgahin talaga yan. No? Ano yan, purga? So, bago natin simulan the news board, suportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoids. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, kakapasok lang, bumaliktad na. PBBM Duterte na shock matapos gustong purgahin sa tunay na nangyari. Diyos ko, dahil pupurgahin. So, panunorin natin ito, men. Bibigyan natin ito ng reaction. So, The News Board, Pilipinoicy. Like, comment, share, subscribe. Start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Duterte nagulantang at Maka Duterte nakahanap ng katapat matapos kasuhan ni General Torre si dating Pangulong Duterte. Abay lalong nagwawala ang mga alipores nito na kaliwat ka ng paninira sa gobyerno ni Marcos. Kaya naman magagalit naman talaga sila kapag nasusukol sila or nako-corner sila, diba? Ewan ko ba? Sila lang pwedeng mang-corner tapos kapag sila yung kinorner, nag-iiyak sila. Hanap ng katapat itong mga Duterte at kailangan na daw purgahin ang yabang at matinding pagbabanta ng dating Pangulo. Ginagawa niyang mainstream ang kagustusan at hindi binagawa niyang mainstream ang patayan. Siya ang pinakamasahol na naging presidente. Dapat siyang purgahin sa ating kasaysayan. Si Duterte ang example ng dapat binibitay para magkaroon tayo ng leksyon sa ating kasaysayan para mabasa ng mga henerasyon ng kabataan. So ayun kayo, agree ba kayo doon na si Duterte daw yung tamang sampulan na ibitay? So comment down below. So yeah, again, courtesy din pala kay Attorney Luke Espiritu, ano? Iba't ibang henerasyon ng kabataan para may matutunan sa kasaysayan na tulad sa ibang bansa. Si Duterte ang number one example na kapag hindi yan maparusahan, hindi yan maaresto, ang ating lipunang Pilipino, ang kanyang values bubulusok, magiging basurahan, at ang ating kaisipan ay magiging talagang nasa pinakamababa na. Hindi tayo ganyan. Ang gusto natin, nag-a-address kami sa mas mataas na kamulatan. Hindi yung mga tulad ng mga ehemplo ni Duterte na totally bankrupt. Si Duterte ang example ng pinakarurok na kayang abutin ng forma ng dinastiya. Ramdam na ramdam talaga natin yung galit ni Luke Espiritu, ano? Ay, isang pamumuno na bastos, isang pamumuno na bankrupt, kahit sa pananalita bankrupt. In our country, na kung saan ang justice system ay para sa mga mayayaman, maraming mga nakukulong sa plunder pero pinapakawalan. Halimbawa si Gloria Arroyo, nakulong pero nakawala, naging kongresista. Yang sila Jinggoy, yang sila ni Bong Revilla, nakakawala mga mayayaman. Sabi ko sa inyo so from the mouth of Saint Luke tuloy, Attorney Luke Espiritu, pati si Bong Revilla, di ba? So, syempre, nasa slate yan ni PBBM. Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo na even me, guys, kahit sino pa yung nasa slate ni PBBM is hindi ko talaga iboboto lahat yan. Diba? Kasi hindi ibig sabihin na nandyan ka sa slate ni PBBM is iboboto na kita. My goodness, oh. Pag may death penalty, puro lang mahirap yan. Pero para sinasabi ko, para ako sa revolutionary justice. At yan ay historical, na kapag dumating ang panahon na babaguhin natin ang ating lipunan, dapat si Duterte ang number one example na bigyan ng revolutionary justice. Depensa naman ng mga... Tapos sumayaw si si Bong Revilla ngayon, ha. Tapos grabe talaga yung kapilipinuhan. High rating agad si Bong Revilla, men. Ewan ko ba sa inyo? Makita nyo lang na sumayaw na si Bong Revilla, parang pang senador na talaga siya, anak ng teteng. Maka Duterte na nagbibiro lang ang dating Pangulo at hindi makatarungan, nakasuhan agad si Digong. Kaya naman matinding buwelta ng isang matapang na Maka Marcos. Ay ganyan naman talaga mga minamahal itong mga DDS Especially itong si Bato, di ba? Kapag ipagtatanggol niya itong si former President Duterte, sasabihin niya, hindi joke lang yun ni Digong. Yan ang mahirap di ba? Tama. Sana all sila pwedeng mag-joke. Tapos kapag kayong ibang tao ang mag-joke sa kanila, pinapahuli nila. Anak ng titing ayaw lumaban ng pahatas, lagi na lang dinadaan sa biro, lagi na lang biro ang tingin ninyo sa mga sinasabi ni Digong. Gusto mong i-mind conditioning yung mga tao kasi gusto mong ipagtanggol itong anak mo na si Sara Duterte. Paano natin nasabi mga minamahal na minamind conditioning? Parang minamind conditioning na ni former President Duterte yung mga Pilipino na gusto niyang i-normalize yung salitang patayan para pag nandoon na sa impeachment court, pwedeng gawing palusot ni Sara Duterte na, ay, biro lang yan. Kasi yung ama ko, ganyan din naman, di ba? Pwede niyang gawing palusot yun. Kaya itong si General Torre, hindi pinalagpas. Sadyang lang din talaga, hindi bagay kay VP Sara yung paggaya niya sa tatay niya, no? Iba yung kalalabasan niya kapag gagawin ni VP Sara yung mga method or way ni PRRD. Mas lalong mapapahamak si VP Sara,
Si PRRD kasi, parang ewan ko, marami ng tao na naniniwala sa kanya na parang yun nga, hyperbole lang daw or parang sarcastic or something like that, joke-joke lang daw. Pero kapag kasi VP Sara, wala palpak eh. Kaya kayo, ano yung masasabi ninyo dito sa ginawang akto ni Brigadier General Nicolas Torre III? Para sa akin, tama yun. Lahat dinadaan naman talaga sa rule of law and due process. Siya lang naman kasi, si former President Duterte lang naman yung naging bukod tangi, di ba, na presidente ng bansang Pilipinas, pero hindi mapakali. Ito, content isang kay Jan oh. About yan sa yung teacher. Klaro ba? Di kita. About ito sa teacher na pinaluhod nila nung panahon ni PRRD kasi yun nga parang tinakot or pinagbantaan si PRRD, di ba? So alam niyo yung tipong ganyan men na pwede kayong magsabi na ipapatsugi kita, papatodas kita, pero kapag kayo yung ginaganyan is bigla kayong nagkakaso or hinuhuli niyo. So, syempre medyo unfair din yun sa taong bayan ba na parang inaabuso nyo yung kapangyarihan, di ba? Diba, pakialamero. Tapos ngayon to the point na nagbabanta na. Ano na lang kaya yung magiging, yung mararating ng bansang Pilipinas kay former President Duterte at kung maging presidente yung kanyang mga anak. Dagdag naman ni attorney na tama lang ang ginawa ni General Torre na sampulan si dating Pangulong Duterte. Bibiro yan. Lalo pat dati siyang presidente at pangalawa, ang mga sinasabi niya na yan, ang mga kanyang panatikong supporters, ginagawa kung ano man yung pinapagawa ni Duterte kahit sa bandang uli sasabihin, joke lang yun. Hindi pwede yun. Tama. Hindi na, kahit palusot na naman siya ng sabi ni General Torre, palusot na naman na paganda yan, joke yan. Hindi, para sa kanya, sabi ni General Torre, dapat nang kasuhan sila at ginawa niya na, kinasuhan niya na. Tama. Kasi kung hindi yan aaksyonan men, parating na lang ganyan. If ever soon, biglang magbanggit si PRRD na tsutsugiin ko na lang si PBBM. Ganyan. So, ilulusot nyo na naman yan as a joke na naman. So, kailan ba matapos yung joke na yan? Alam nyo naman yung ibang supporter nyo naniniwala din dyan. Diba? Panahon nang mabigyan ng leksyon si Duterte. Hindi na pwede yan ganyan. Dati kang presidente, tapos ganyan ang mga lumalabas sa bibig mo. Tapos parang tinotolerate lang ng batas ng publiko. Hindi, dapat na yan. Seryoso nang kumprontahin si Duterte sa kanya. Kaya tama si General Torre. Matindi talaga itong Courtesy din kay Attorney Enzo tapos kay Mima Alicia kanina. General Torre. Hindi ka man lang gumawa ng effort, for example, na I did not say that. Ngayon mo lang sinasabi. But you know, people are bashing me. I am pro-China. When is the last time or the first time that I am pro-China? Again, Mr. Chair, I never said that you are a traitor. That is clearly posted on my Twitter. Pero hindi ka po nagbigay ng paliwanag na sinabi mo sana doon sa social media din. Bakit niyo ina-ascribe sa akin na So I think ito yung time na nagkasagutan si Marcoleta at si Tariela, di ba? So ewan ko men, nakakatawa to na ambot. Ay nako, ewan ko sa sinabi iyo, ko na traitor si Marks. Kong Marcoleta? I did not say that. It is only now that you are explaining na wala kang sinabi. Nangyari na. Kahit na ilang libong mag-explain ka dito, yung tao narinig na nila na ikaw ang nagsabi. Because meron ka pang litrato doon eh. Mr. Chair, No. nobody has ever asked me whether you are a traitor. This was only the first time that I was asked whether you are a traitor or not. You are not even aware na sa social media sumabog yun. Nandun yung litrato mo and they claim that I am a traitor. Ngayon ka lang nagpapaliwanag. Ang tanong kung yung litrato ba na yun, si Commodore J. Tariela ba yung nag-post nun? Or baka mga pages lang din. Tapos pinaniwalaan niya lang agad. Di ba? Pwede din yun. Pero kasi di ba, narinig nyo naman na gustong mangyari ni Marcoleta since nangyari na yon na ang tingin sa akin ng taong bayan is traitor ako. Is linisin mo yung pangalan ko or mag-explain ka na hindi ako traitor, hindi ako pro-China, something like that. So kayo ba guys, do you think need ba or dapat bang gawin ni Commodore Tariela yon or hindi? Comment down below. I am not a traitor. Pero nangyari na yun. Mr. Chair, I don't think that I'm under in any obligation. Mr. Chair, Honorable Marcoleta, sir, I think I'm no under obligation to tell all the social media influencers, to bloggers, defend your name, tell them that you are not a traitor. Again, Hala. I did not mention that you are a traitor. It's not, Hala. those words did not come from me. Why would I go to the extent of defending you and you are running for Hala. Senate? I might as well be Hala. interpreted as, for supporting somebody for public office. Hala. Mr. Chair, clarifying something that is wrong. Is not Clarify, political. please. Thank you, sir. Una, alam mo ba ito na gano'n na nangyari? Gusto na i-clarify kaso tinawag mong gagot mang si Tariela eh. Tapos ano yung ini-expect mo, lilinisin niya pa yung pangalan mo? Ganyan mo nga siya. Well, you know, no sir, because when it became a social media popular post, I was not here in the country. I was actually in the official business outside. So when did you come to know about it? I only came to know about it when Congressman Marcoleta called me gago and mangmang.
in one of his Boom. interviews. During his interview last February, 'Di ba? Mas worse pa yung sa kanya kasi yung sabagay yung Tridor kasi is big deal yun. Pero yun nga, parang hindi pa siya napo-prove na mula ngayon kay Tariela, 'di ba? Pero yung gagot mangmang from Marcoleta talaga. Ay nako, gulo. men, huwag tayong magpagago at magpaka-ignorante katulad ng Commodore na yan. You Ayun. didn't bother na i-correct man lang yun. Yun ang dinadrive ni Honorable Marcoleta kanina pa. Yes, sir. So please answer that question. You did not do anything. I did not do anything, sir. Okay. Why did you not do anything? It's because, sir, if I'm going to keep on defending to any, because one, No. yeah, You are not supposed to defend me. Yes, sir. Because Because I it is said- true, Mr. Chair, that he did not call me traitor, but it continues to be there and to be consumed by the public through the social media. I think ano na yun, perception na yun ng taong bayan. Kasi, di ba, ano naman, itong sa usaping West Philippine Sea, di ba, for sure, yung mga, yung mga kababayan kasi natin, especially kapag pro-Pilipino talaga sila, kahit, sige, tanggalin muna natin yung word ng pro-China. Pero yung mga Pilipino kasi na mga pro-Pilipino talaga, sila yung mas nasasaktan every time na may nakikita tayo. Even me, manonood ako ng balita na winawater cannon yung mga barko natin. Parang nag-aano yung katawan ko yung parang namamanhid ba or parang nagbabibrate yung katawan ko. Parang sobrang lungkot kasi tingnan na parang winawater cannon tayo sa loob ng teritoryo natin. 'Di ba? So, dahil sa pinaggagawa ng China na yan dito sa Pilipinas, lahat ng papanig or parang babaliwalain lang yung ginawang kabulastugan ng China is titingnan niya ng taong bayan as mga traitor kayo, makapili kayo, or mga pro-China kayo. Yan, iisa lang yung meaning niyan para sa mga Filipino talaga na, firm talaga yung paniniwala nila na yung West Philippine Sea ay sa atin talaga. Kaya siguro yung ganyan, since gaya nung yung senador ni PRRD, nasa slate niyo yung si Lambino, parang from the mouth of him pa nanggaling na hindi natin kaaway yung China. 'Di ba? Like, men, anong hindi kaaway yung China? Binubuli nga nila tayo, 'di ba? Tapos wag niyong sasabihin na tayo yung naghahanap ng gulo or tayo yung puro aggressive tayo or whatsoever kasi I think mga 200 plus na yung diplomatic protest na isinumite natin. Correct me if I'm wrong na lang. If 200 plus ba yun? Basta something like that. 'Di ba? Tayo na nga yung kaya nga minsan naiinis na nga tayo sa gobyerno natin kasi puro diplomatic protest na lang. Walang action. Tapos ngayon, kapag tumatakbo kayo nitong election na to, gusto nyo medyo anuhin pa yung China na parang, kasi malaki kasi yung tulong nila sa atin sa trade relationship or relation, something like that. Given na yan, pero ano bang gagawin natin para masampulan natin yung China sa pinaggagawa nila dyan sa West Philippine Sea? Kaya yun, hindi natin masisisi yung mga kababayan natin kung makita nila na medyo pumapabor ka or parang binabaliwala mo yung pinaggagawa ng China. 'Di ba? Is tawagin ka talaga nilang traitor. 'Di ba? I think hindi din siya literal na traitor Parang parang yun lang din yung term na ginagamit. 'Di ba? Like for example, yung bading. 'Di ba kapag takot ka sa multo, tatawagin kang bading kahit na straight ka naman na lalaki. 'Di ba? So parang ganun lang din yun, traitor, pero hindi siya literal na traitor na trinaidor mo talaga yung Pilipinas. Yung mo lang, yung stand mo na parang medyo, bakit ganyan yung stand mo? 'Di ba? Sabihin mo ba naman there's no such thing as West Philippine Sea? So yan yung nagiging opinion ng tao. So wala, mahirap yon. I think it is his responsibility to deny it if it did not come from him. That is all I was asking. And I think this is not too big for him to do. Yun lamang Yeah. Tsaka kapag kalilinisan ka ni Tariela, edi parang nag-a-agree na ngayon si Tariela sa opinion mo. Edi si Tariela naman yung mafa-flag as traitor. Di ba? Mahirap. But I admit that he did not do anything.
Yun lang, that's why I'm asking why. Is it not important to you to correct something that did not originate from you? It's because, Mr. Chair, the only time I learned about that was when I heard about your interview calling me Gago and Mangmang. Why would I even defend you if you're calling me Gago? As a commissioned Boom. officer of the Philippine Coast Guard, being a spokesperson, calling me Mangmang, not knowing what I'm saying. But actually, if you read the Yun lang. contract, the act of doing it is the one that is gago, di ba? Yung ganun, not necessarily the person eh. Yung sabi ko nga sa'yo, kung kinurek mo man lamang yun, because it continued to be there in the social media, Mr. Chair, yun ang nakakasama sapagkat people, no, hindi ko naman sinabi talaga yun. Mamamatay siya because it came from you. Pero pag hindi mo sinabi, at you continue to be silent, akala ng tao, sinabi mo. So that is the problem, Mr. Chair. Mr. Chair? What if hindi nakita ni Tariela na kumalat yung picture niya na may tatak na traitor? So, anong gagawin dun? Again, sir, kung bakit ko po hindi binawi, ay dahil nalaman ko lamang po itong balita na ito na nag-spread siya nung nagpa-interview po kayo na ginagago niyo po ako. As a Yun human na. being, how would I Nung malaman na niya, ginagago mo na siya. So, anong i-expect mo? Ano yun? Parang, ano ba? Basta, ang hirap ipaliwanag eh. defend somebody na ginagago po ako sa public interview? Yes, Madam Tikia. Mr. Chairman, I would just like to, with the indulgence of the chair and the members, I also take Dumagdag exception din si to what Madam the Commodore has Tikia. labeled me as being makapili. He labeled several people as being makapili. And ako po'y apo ng isang guerrilla. So I took offense on that and I stopped following him. Ang nangyayari ko kasi reverse ngayon eh. Pag ang tao nasa gobyerno, nililabel ka as being makapili, just like that. And you know the reason, Mr. Chairman, why he called me makapili? I had an interview with a Chinese journalist. Hindi lang siguro nila alam na kahit si Tariela binabash nga ng ng mga pro-Filipino eh. Kasi grabe yung emosyon talaga ngayon ng mga kababayan nating mga pro-Filipino. Kahit si Tariela kahit yung presidente, inaatake dito kahit yung si Broner, si Sikgibo. May mga bashers sila lahat. Kayo pa kaya, 'di ba? Na parang nakikitaan kayo na medyo doon kayo kumabig na parang tinotolerate nyo or parang minsan kasi like for example si Castro magsalita ba naman na itigil natin yung mga military exercises, anak ng tet, diba? So sinong matutuwa niyan na ipapatigil yung military exercises, napaka-importante niyan, diba? Tapos kapag yun nga makasalamuha kayo ng mga pro-Filipino talaga, wala. That doesn't make me makapili. Kakatanggap That doesn't talaga make yun, anyone makapili. So, wag sana po natin dadalhin yung usapan. Ini-question yung katauhan ng tao. That's why I never followed him. I used to follow him. I used to question him. But after labeling me as makapili, na hindi po, alam ng karamihan ng mga kaibigan ko, nag-decide na sana ako sa ibang bansa, pero umuwi ako. Pero for a man in uniform to call me makapili, that's insulting. Yun lang, sir. Any statement, Commodore? The Global Times is the known propagandist of the Chinese government. If you're going to look at those personalities na in-interview ng Global Times, you're going to doubt what is the objective, why such personalities are being interviewed. If you're going to look at the posts of those people who were interviewed and who gave comments about our fight in the West Philippine Sea, I think that's where I'm getting that kind of assertion. Again, this is just an opinion, but those opinion is guarded on what I have seen so far in their social media posting about how they reacted on our Diba? responses in the West Philippine Sea, about how they downplayed the level of aggression Diba? that the armed forces of the Philippines and the Philippine Yun. Coast Guard is experiencing in the West Philippine Sea. Not to mention the Diba? abuses of the Chinese Coast Guard against the Filipino fishermen in Not to mention the abuses, 'di ba? So din yung masisisi kung bakit ganyan din siya kasi sila yung nandun sa field eh. 'Di ba? Like for example, tawag diyan. Like for example, sa war, may magsasabi na dapat hindi nyo chinugi yan. Pwede nyo namang kausapin na lang. Well, madali lang sabihin na ganun. Kasi wala ka dun eh. Paano kung may hawak din na baril yun? 'Di ba? So anong gagawin mo? Syempre, i-defend mo yung sarili mo. So same as that, dito lang din kay Mr. Tariela, 'di ba? Na parang, di nyo alam kung ano yung pinagdadaanan ng mga Coast Guard natin, mga Navy natin. Tapos ganyan pa yung mga sasabihin nyo. Of course, 'di ba? Masasaktan talaga sila. Bulol talaga. Baho di Masinloc. I am not labeling anybody as makapili unless you're going to support and toe the line for our fight in the West Philippine Sea. Ang laban po Diba? natin sa West Philippine Sea requires amplification of truth and factual narrative. Let us not distort the messaging of the Factual. Philippine government. Ang laban po ng West Philippine Sea, hindi lamang po ito laban ni Pangulong Bongbong Marcos. Laban po nating lahat ito bilang Pilipino. Tama. Nabisto. Pinagtanggol ni Congressman San. Ganun ka
dedicated si Commodore J. Tariela, no? Tapos siya pa yung lumalabas na masama, di ba? Pinagtutulungan pa. So, yun lang naman, mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo doon, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video yun ay mula kay The News Board. So, supportahan nyo yan. Also, panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipinoisis, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, paabutin natin ito ng 100,000 subscriber. Nasa 94 na ata tayo or 95,000, di ba? So, solid. Solid. Thank you, thank you, thank you. So, also, courtesy na din sa mga nabanggit sa video to, like si Attorney Enzo, si Alicia Mima, sino pa ba yun? Basta marami yun. So, courtesy din sa kanila, no? So, yun lang naman. So, kayo, anong masasabi nyo doon? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, wala talaga, men. Mahirap talaga yung mga ganitong pangyayari. Sa mga, punta tayo doon sa, sa mga Duterte, tapos yun kay PBBM, na parang, yun nga, men, inaano na nila nina-naturalize na nila yung mga death threats, mga pagbabanta or whatsoever. 'Di ba? Nino-normalize nila kasi syempre hype na hype din yung mga alipores nila kapag ka naririnig yun Parang nakakaramdam sila na matapang talaga to si Tatay Diggs or something like that. Dapat pangatawanan nila yung tapang nila. Kung ano yung sasabihin nila, pangatawanan nila. Kasi kung hindi pwede yung para maipakita ko sa kanila na matapang tayo, papalag tayo. Tsugiin natin yung 15 senador. Siyempre, titingnan yun ng mga nila na, matapang si Tatay Diggs. Sobrang tapang. Tapos kapag pinupuna na kayo, biglang joke lang yun, anak ng teteng. Hindi pwede yun. Dapat, nung sinabi mismo ni PRRD yun, lalagyan niya ng charot sa dulo. For example, ganyan sasabihin ni PRRD. Tsugiin na lang kaya natin yung 15 na senador. Charot, diba? Kapag may charot sa dulo, lusot yun, joke yun. Diba? Or, tsugiin kaya natin yung 15 na senador. Joke. Kaso hindi Diba? Kaya, ang lumalabas pa niyan, parang ang gusto din nilang mangyari, paniwalaan ng taong bayan na solid nga si PRRD nung sinabi niya na tsugiin na lang kaya natin yung 15 na senador. Diba? Kasi, halimbawa ganyan, ililive natin ng hanging yung Pilipino. Yung iba, grabe ang tapang talaga ni PRRD, Ganyan talaga siya ka-dedicated, Pero, na yan, may nakaabang na yan na, ilulusot na lang natin to as a joke. Ayun. After nga, yun, joke. Kaya nga yung si Pulong Duterte, nung may nakita akong rally nila na grabe yung mga sinasabi niya rin doon. Like, gigil na gigil talaga siya. Tapos biglang banat na, for sure, bukas, headline na naman to, yung mga pinagsasabi ko dito. Alangang hindi i-headline yung mga pinagsasabi nyo is parang lang din naman talaga. Like, tapang-tapangan. Diba? Yun nga, sabi ko sa inyo, dapat yung tapang nyo, pangatawanan nyo sila. Or pangatawanan nyo. Diba? Huwag yung biglang, hyperbole lang naman yan. Joke lang naman yan. Kasi unfair, diba? Unfair sa mga tao na, for example, yung guro na trinet si PRRD. So, anong ginawa? Hinuli, diba? Pinaluhod. Binatikos pa ng DDS. Diba? So, anong comment nila doon? Hindi kasi, presidente kasi si PRRD that time yung 15 na senador din naman sila. Tapos si PRRD is ordinary people naman na siya. Ordinary man na naman na siya. Diba? So, yung mga senador na yun, kataas-taas din yun. Diba? Or high ranking pa yun over sa kanya kasi wala na siya sa posisyon. So, parang ganun ba, men? Huwag nating itolerate yung mga ganyan-ganyan kasi wala mahirap yung ganyan Baka next time sabihin nyo na, guys, tsutsugiin na namin yung presidente. Tapos yung mga alipores nila, wow, solid! Tatawa-tawa pa, papalakpak pa. Tapos, kinabukasan, joke lang naman yun. Parang hindi nyo naman kilala si president. Diba? Paano kung gawin niya ng ibang tao? Tapos, diba?
Yan lang naman. So, kayo naman masasabi nyo dito, comment down below. Option, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, the News Board, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is up.